kapag madalas siyang humahawak-hawak sa'yo. She's very touchy with you. At ganun ka rin sa kanya. Kapag pumapayag siya na inaakbay-akbayan mo siya, hinahawak-hawakan mo siya sa balikat, meaning strong sign yan na tong babaeng to ay may pagkagusto rin sa'yo. For today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, Miss Ting, gawa ka naman ng video ng signs na nagpi-flirt na pala sa amin ang girls by their actions and pakipot words. Salamat po. Talagang pakipot words, ha? Okay, let's talk about flirting. Alam niyo guys, when you're flirting with a woman, minsan, ang hirap malaman, no? Kung yung feeling ba is mutual or baka naman talagang masayahing babae lang siya or ganun siya sa lahat ng taong nakakasalamuha niya. So, in order for you, para malaman mo kung gusto ka ba talaga nitong babae na to, kailangan talaga ma-discover mo siya ng gusto. At, syempre, makita mo yung mga signs kung mutual ba yung attraction ninyo. So, let's talk about the signs. Kung gusto ka rin ba nung babaeng nagugustuhan mo na ipinapakita niya lang sa pamamagitan ng pag-flirt niya sa'yo. Okay, number 1, kapag madalas siyang humahawak-hawak sa'yo. She's very touchy with you. At ganun ka rin sa kanya. Kapag pumapayag siya na inaakbay-akbayan mo siya, hinahawak-hawakan mo siya sa balikat, then parang baliwala lang sa kanya, meaning strong sign yan na tong babaeng to ay may pagkagusto rin sa'yo. Kasi pag ayaw ka ng babae, hindi papayag yan na akbayan mo siya or kilikilitiin mo siya at hindi rin yan touchy sa'yo. Number 2, she draws attention to her neck and to her shoulder. Kung palagi niyang inaayos yung kanyang buhok papunta sa kanyang neck, ginaganyan-ganyan niya, conscious siya palagi. Tapos nandyan ka sa harapan niya. Or madalas, kung may necklace siya, pinaglalaruan niya ito. Sa madaling salita, hindi siya mapalagay. Ito ay non-verbal signals na may interest din sa'yo ang babaeng ito. It could be a way of subconsciously displaying the fact that she feels comfortable doon sa presence mo. Alam nyo guys, very important sa aming mga babae na nakakaramdam kami, na komportable kami doon sa taong kasama namin. Number 3, kapag ang babaeng nagkakagusto sa'yo, nakipag-usap sa'yo, yung tuhod niya at yung paa niya nakaharap sa'yo at medyo naka-forward siya sa'yo ng ganito. Kaming mga babae, kapag may gusto kami doon sa kausap naming lalaki, hindi lang sa buhok ninyo makikita na nag-start na kaming mag-flirt sa inyo. Sa mga body language namin, like yung pagkukross ng aming legs, yung pagdekwatro, lalo na kung naka-high heel kami, and also, nagsusuot kami ng mga maikling damit pag nakikipag-meeting kami sa inyo. Tapos, nakaharap kami sa inyo, sign yan na kami gusto namin yung kausap namin. At kapag tumayo tayong dalawa, for example, ikaw at yung babaeng nagugustuhan mo, yung babaeng kasama mo, tapos nakaharap siya sa'yo at malapit siya sa'yo. Pero mapapansin mo, ang lawak-lawak naman ng space dun sa surroundings natin, pero nakadikit sa'yo yung babae. Sign yan na interested po kaming mga babae doon sa kasama naming lalaki. Kasi kung hindi, kaming mga babae, mailap kami or malayo kami sa lalaki kapag hindi namin gusto. Ito, isa pa tong sign. Kapag yung babae, lalo na yung mga iPhone user, no? Nakita nyo nagta-type doon sa phone, di ba may lumalabas na 3 dot, meaning nagta-type siya ng message. Kasi nagba-back and forth text kayo, no? Tapos makita nyo walang lumalabas. Or minsan naman, mag-a-appear yung 3 dots, then magdi-disappear. Before their message is finally arrive. Bakit? Kasi kaming mga babae, pag gusto namin yung kausap namin, mapa-personal man yan or mapa-text, gusto namin na makapag-compose kami ng mga cute little messages dun sa kausap namin. Kasi gusto namin hanggat maaari, maging perfect yung aming reply. So, kapag ganun po ang nakikita ninyo, it's a good sign that this girl gusto rin po kayo. Kasi pag hindi kayo gusto ng babae, unang-una, hindi yan makikipag-back and forth ng text sa inyo. Pangalawa, hindi yan mag-iisip kung ano yung i-reply niya sa inyo. Last one, she teases you. Ang pagtitis po sa aming mga babae, yung pang-iinis namin, make fun of you, hindi namin yan gagawin kung hindi namin gusto yung tao. Minsan, tactic namin yan para ma-demonstrate namin doon sa kabilang partido na gusto rin namin sila.
mag-start kami sa teasing, then mag-escalate na yan dun sa medyo maselang kwentuhan. Senyales lang naman ito na inaalaw namin na ma-open yung mga personal territory namin dun sa kausap namin. So, it's a very, very good sign na itong tao na to, itong babae na ito ay nakikipag-usap sa inyo ng mga ganitong usapin. Malaki yung chance na itong babaeng ito ay gusto kayo. Then, mapapansin nyo sa babaeng ito na kahit anong sabihin ninyo na hindi naman masyadong nakakatawa, talagang tumatawa siya doon sa mga corny jokes ninyo. And also, madalas, kapag kausap nyo sila or nagkakape kayo or nasa isang place kayo, mapapansin nyo madalas siyang pumupunta sa bathroom kasi nagpe-freshen up siya. Every 10 or 15 minutes, kailangan pumunta siya sa bathroom or titingin siya sa salamin, i-check niya yung itsura niya. Sign yan na naku-conscious siya kapag kasama niya kayo. Minsan, may mga babae na pinapakita talaga, kikindat-kindat sila dun sa kausap nila. Kung hindi naman niya regular na ginagawa yung pag-wink-wink na gano'n, habang nakikipag-usap sa'yo at nakikipagbiruan, tapos mapapansin mo, sa'yo niya madalas ginagawa yun, it's a great sign and chance na gusto ka ng babaeng ito. So, yun lang guys, ang video natin for today. I hope may naibigay po ako sa inyong tips sa pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!